Lahat ng mga magulang ay talagang nangangarap na maging huwaran sila sa kanilang mga anak. Pero mapapangatawanan mo pa nga ba ito kung alam mo na sa iyong sarili na nagkamali ka na? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay nila Rose at Noel. Nagmamadali ka ba? Kung gusto mo, umuwi na lang tayo. Next time na lang ulit tayo magkita. Malungkot at may halong inis ang mga mata ni Rose habang nakatingin sa kanyang nobyong si Noel na kanina pang ang palingalinga sa paligid at parang mayroon itong tinataguan. Hindi rin ito mapakali sa tuwing nasa matao silang lugar na para bang ikinakaya siya makasama ng kanyang nobyo. Ayoko lang naman na may makakita sa atin. Nasabi ko na naman sa iyo noon pa ang sitwasyon ng pamilya namin, di ba? Madalas nila akong pinapasundan sa mga bodyguards namin. Kinakabahang sagot ni Noel. Noel naman no. Tumagal na tayo ng 2 taon. Kaya buong akala ko, matatanggap na ako ng pamilya mo. Hanggang ngayon ba? Ayaw pa rin nila sa akin dahil walang yaman na may pagmamalaki ang pamilya ko? Malungkot na sambit ni Rose. Rose, ginagawa ko naman ang lahat para sa atin. Sinusunod ko ang lahat ng utos nila. Sa pagbabaka sakali na pagdating ng panahon, papaboran na rin nila ang relasyon natin. Konting hindi na lamang, mahal. Matatanggap ka rin nila. Palihim na napaiyak si Rose sa tuwing nararamdaman niya na hindi kayang panindigan ni Noel ang relasyon na mayroon sila. Mahal na mahal niya ito at kahit na paulit-ulit na sinasabi ng kanyang nanay na hindi sila bagay dahil langit ang kanyang nobyo at siya naman ay lupa, hindi pa rin niya ito pinapakinggan. Hanggang sa pagpasok ni Rose sa kanyang trabaho, hindi pa rin tumitigil ang usap-usapan tungkol sa kanyang nobyo. Si Noel kasi ang magiging tagapagmana na kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Rose. Uy, nakita niyo ba yung babaeng kasama ni Sir Noel kagabi? Napakaganda at napakakinis. Ang bali-balita. Model daw siya. Galing pa sa Paris. Bagay na bagay sila. Sambit ng kanyang katabing si Lara. Oo nga eh. Napakswerte naman ng babaeng yun. Dahil nakajackpot siya ng isang gwapong bilyonaryo. Naku, kung ako talaga ang nagustuhan ni Sir Noel, hindi ko na siya papakawalan pa. Pagpapantasya naman ng isa pa niyang katrabaho na si Dana. Teka, ikaw naman Rose. Anong tingin mo kay Sir Noel? Bagay ba siya at yung model na kasama niya kagabi? Grabe no, nakakilig sila. Sa tingin mo ba, may namamagitan na sa kanila? Napatigil si Rose sa kanyang ginagawa at hinarap ang kanyang mga katrabaho na kanina pang pinag-uusapan ng kanyang nobyo. Hindi sila bagay. May ibang gusto si Sir Noel. Walang prenong sambit niya. Talaga ba? Paano mo naman nasabi? May nakita ka bang kakaiba? Bakit naman hindi mo sinasabi sa amin? Tumaas ang kilay ni Rose dahil sa matinding inis. Oo, may iba siyang babaeng kasama. Kaya pwede ba? Huwag na lang natin siyang pag-usapan at magtrabaho na lang tayo. Hindi na nga nakapagpigil pa si Rose na pagsalitaan ang kanyang mga katrabaho. Gustong gusto na nga niyang aminin sa kanila na siya nga ang sikretong nobya ng kanilang boss. Pero ayaw na nga rin niyang maging komplikado pa ang lahat. Tinulungan na nga siya ni Noel na makapagtrabaho sa malaking kumpanya nila kahit hindi nga siya nakapagtapos ng pag-aaral. Napakalaking tulong na nga ito na hindi niya dapat sirain. Matapos nga ang maghapon niyang pagtatrabaho, ay kaagad na nga silang nagkita ni Noel. O mahal, kamusta ang trabaho mo? Bakit parang hindi ata maganda ang timpla ng mukha mo ngayon? Pagpasok pa nga lamang ni Rose sa kotse ng boss niyang si Noel, kaagad na nga nitong napansin ang nakasimangot niyang muka. Paano ba naman kasi hindi sasama ang loob ko? Maghapon ka pinag-uusapan ng mga katrabaho ko. Naririndi na nga ako eh. Sabi nila,
Bagay na bagay daw kayo ng babaeng kasama mo kagabi. Sino ba kasi yun? Nakasimangot ang sambit ni Rose. Ah, yun pala eh. Kababata ko lang yun. Si Ami. Kakauwi lang niya sa Pilipinas ngayong linggo. Magiging katuwang ko na rin siya sa pagpatakbo ng kumpanya. Nagsiselos ka ba sa kanya? Oo, nagsiselos ako. Naiinggit din ako sa tuwing pinupuri kayo ng ibang tao. Wala kang pinoproblema sa tuwing mayroong nakakita sa inyong dalawa na magkasama. Samantalang ako, palagi mo na lang ako tinatago. Minsan nga, nararamdaman ko, ikinakaya mo na ako. Rose naman oh, bakit naman kita ikakaya? Alam mo naman na mula noon hanggang ngayon, ikaw lang naman ang mahal ko, di ba? Hindi ko lang gusto sa tuwing inuhusgahan ka ng ibang tao, sa tuwing magkasama tayo. Dito na nga rin unti-unting pumatak ang mga luha ni Rose. Wala naman akong pakialam sa sasabihin nila eh. Hayaan mo bukas, mag-ayos na ako. Susuotin ko yung magagandang damit na regalo mo sa akin. Di hamak naman na mas maganda naman ako sa kababata mo eh. Kaagad namang pinunasan ni Noel ang kanyang mga luha. Mahal, maganda ka na talaga noon pa. Kaya nga binigyan kita ng trabaho sa kumpanya ng mga magulang ko. Para kahit na masyado akong busy, nagkikita pa rin tayo. Masayang masaya ako sa tuwing nasusulipan kita mula sa malayo. Masaya na ako kahit tuwing uwian lamang tayo nagkikita o nagkakasama. Rose naman, mahal ko, huwag ka na magtampo. Sabay yakap ni Noel sa kanyang nobyang si Rose. Gumaan ang pakiramdam ni Rose dahil sa mga sinabi ni Noel sa kanya. Subalit, paulit-ulit na sinusubok talaga ng pagkakataon ang pasensya niya. Lalo pa nga rin nung personal na nga niya nakita ang kababata ng kanyang nobyo na si Ami. Tama nga talaga ang sinasabi ng kanyang mga katrabaho na ubod nga ito ng ganda at napakakinis. Bigla siya ng liit sa kanyang sarili dahil bagamat nakasuot nga rin siya ng isang mamahaling damit, hindi noon mapagtatakpan ang katotohanan na napakahirap ng pamilyang pinanggalingan niya. Isang beses nga, habang nasa opisina, bigla nga siyang nilapitan ng kanyang katrabaho. Uy Rose, pinatatawag ka ni Ma'am Ami sa office niya. Ang taray ha, magkakilala na pala kayo. Tukso nga sa kanya ng katrabaho niyang si Lara. Teka, totoo ba? Ano raw ang kailangan niya sa akin? May nabanggit ba siya sa'yo? Wala naman, pero pakiramdam ko, mapopromote ka na. Ikaw naman kasi, sobrang sipag mo sa trabaho. Napakagaling mo. Sa halip na matuwa, mas lalo lamang dumoble ang kaba ni Rose dahil pakiramdam niya ay mayroong hindi magandang mangyayari. Kayang-kaya mo yun, Rose. Huwag ka nang kabahan. Malanghel naman ang itsura ni Ma'am Ami. Kaya nasisigurado namin, mayroon siyang magandang balita. Natutuwang sabi naman ni Dana. Subalit, lahat ng mga akala ng mga katrabaho ni Rose ay kabaliktaran sa totoong intensyon kung bakit nga siya ipinatawag ni Ami. Sigurado ka ba, ikaw si Rose? O baka naman katulong ka niya? Ang mga salitang iyon ang unang bumungad sa pagpasok pa lamang niya sa opisina ni Ami. Unang tingin pa nga lamang ni Rose sa babae. Hindi na nga rin niya kaagad nagustuhan ang paraan ng pagtitig nito sa kanya. Para bang minamaliit nito ang buong pagkatao niya. Bagamat kinakabahan siya sa mga posibleng sabihin ni Ami sa kanya, buong tapang pangalan niya itong hinarap. Ano bang kailangan mo sa akin? Ngumisi si Ami. Huwag mo nang itanggi pa. Alam ko ang sikretong relasyon na namamagitan sa inyo ng kababata kong si Noel. Kaya binabalaan kita habang maaga pa. Itigil mo na ang nararamdaman mo para sa kanya. Wala naman niyang magandang patutunguhan.
dahil hindi ka naman karapat-dapat para sa kanya. Hindi kanya kayang panindigan. Sa sinabing ito ni Ami, kaagad namang nagpantig ang mga tenga ni Rose. Anong karapatan mo para diktahan ako sa mga gusto kong gawin o sa nararamdaman ko? Sino ka ba sa buhay niya? Bukod sa pagiging kababata niya, may namamagitan ba sa inyong dalawa? Nang iinsultong muling ngumisi si Ami. Walang namamagitan sa amin. Pero hindi magtatagal. Kung hindi mo rin alam, magiging isang pamilya na rin kami. Sa oras na magbalik sa Pilipinas ang ate ko, nagbabalak na si Daddy at ang mga magulang ni Noel na ipagkasundo na si Noel at ang ate ko. Sa mga oras na ito, naramdaman na lamang ni Rose ang pangihina ng kanyang mga tuhod at ang mga luha na nagbabadyang pumatak mula sa kanyang mga mata. Para lang din malaman mo, hindi ako kayang pagtaksilan ni Noel. Wala siyang ibang babaeng papakasalan at mamahalin kung hindi ako lang. At sa tingin mo ba, matatakot mo ako sa mga sinasabi mo? Wala akong pakialam sa'yo at sa yaman ng pamilya mo. Hindi kami maghihiwalay ni Noel dahil marami siyang pangako sa akin. Ikaw din, kung ngayon ang desisyon mo, pues, wala na akong magagawa. Basta Rose, binabalaan na kita. Hindi kayo magkakatuloy ni Noel. Tandaan mo yan. Matapos ito, buong gabing hindi naalis sa isipan ni Rose ang lahat ng sinabi sa kanya ni Ami. Hindi niya mapigilang umiyak. Kaya kinabukasan, ikinuwento nga niya ang lahat ng ito sa kanyang nobyong si Noel. Noel, totoo ba talaga na ikakasal ka sa ibang babae? May pagkakasundo sa'yo ng ibang babae? Naluluhang sambit ni Rose. Saan naman nanggaling ang mga tanong na yan, mahal? Hindi ba sinabi ko naman sa'yo na huwag mong papakinggan ang lahat ng sinasabi ng ibang tao tungkol sa atin? Si Ami na mismo ang nagsabi sa akin, Noel. Kaya pwede ba magsabi ka na lang sa akin ng totoo? May katotohanan ba ang mga sinabi sa akin ni Ami? Sabihin mo. Biglang napayuko itong si Noel. Hindi naman ako nagsisinungaling, Rose. Totoong hindi ako nakikipagkita sa ibang babae. Kahit na sino pa yan. Kahit na siya pa ang ipagkasundo sa akin ng mga magulang ko. Pero sa pagkakataong ito, alam kong gumagawa ng paraan si Daddy para umingi ang pangalan niya sa politika. Malapit-lapit na rin ang eleksyon. Kaya't nagkakaroon siya ng maraming kasunduan sa iba pang maimpluwensyang pamilya. So, totoo nga. Malamang, kasama na doon ang kasunduang ikasal ka sa isang mayamang babae? Sa ibang babae? Kung ganun, totoo nga talaga ang lahat ng sinabi ni Ami. Darating ang araw, makikilala mo na ang babaeng gusto ng mga magulang mo para sa'yo. Mahigpit na hinawakan ni Noel ang mga kamay ni Ami. Huwag kang mag-alala, mahal. Hindi ako magkakagusto sa iba. Kahit na siya pa ang pinakamayamang babae dito sa lugar natin. Hindi kita ipagpapalit. Hindi ko kaya magmahal ng babae kung hindi ikaw. Pangako ni Noel kay Ami. Yan ka na naman, Noel eh. Paulit-ulit na lamang ang sinasabi mo. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Mahigit 2 taon na tayo. Pero patago pa rin tayo kung magkita. Katulad na lamang ngayon. Kulang na lang, sabihin mo sa iba na hindi tayo magkakilala. Lumibot ang tingin ni Rose sa isang mamahaling restaurant kung saan sobrang tahimik dahil sila lamang ang tao. Nireserve ito ni Noel para sa kanilang dalawa
dahil hindi nga ito mapakali sa tuwing mayroong ibang tao na nakakita na magkasama silang dalawa. Alam ni Rose kung gaano katakot si Noel sa ama nito, kaya ito wala nga itong lakas ng loob para ipaglaban ang relasyon na mayroon sila. Sa tuwing napupuno ko ng pagdududa, huwag mo kakalimutan ang mga pangako ko, Rose. Ikaw lang talaga ang babaeng mamahalin ko. Buong pusong umasa si Rose sa mga pangako ng kanyang nobyo. Subalit lahat ng ito ay napako. Dumaan na nga ang isang linggo, hindi man lang bumibisita ang kanyang nobyong si Noel sa kumpanya. Hindi man lang din ito nagte-text o tumatawag sa kanya. Nag-aalala na nga rin siya para sa kanyang nobyo, hanggang sa nabalitaan na lamang niya sa kanyang mga katrabaho na nasangkot pala si Noel sa isang aksidente. Sa sobrang pag-aalala ni Rose, hindi na nga siya nagdalawang isip pa na bumisita sa ospital. Pero ipinagtabuyan nga lamang siya ng mga bodyguards na nagbabantay doon. Parang awa niyo na po. Papasukin niyo na po ako. Ako ang nobya ng amo niyo. Sabihin niyo lamang kay Noel ang pangalan ko. Panigurado, hinahanap na niya ako. Ako si Rose. Sabihin niyo sa kanya. Pagmamakaawa ni Rose sa mga bodyguard. Nahihibang ka ba? Miss, tingnan mo nga ang sarili mo. Sa tingin mo ba, papato lang amo namin sa isang mahirap na tulad mo? Ang mamalit nga sa kanya ng mga bodyguards. Totoo naman po kasi ang sinasabi ko eh. Mahigit 2 taon na po ang relasyon namin. Ito po, marami nga kaming litrato na magkasama. Tingnan niyo po. Ako mang ipapakita ng sana ni Rose ang cellphone niya. Pero kaagad nga itong tinabig ng isa sa mga guards. Dahilan para tumilapon ito at mabasag. Wala kaming pakialam. Mahigpit na bilin sa amin ng tatay ni Sir Noel na huwag magpapasok dito na kahit na sino. Baka pati kami, madamay pa. Masisanti pa kami kapag binapasok ka pa namin. Hindi nga namin alam, baka magnanakaw ka pa. Sobra naman po kayo. Hindi naman po ako magnanakaw. Parang awa niyo na po. Kailangan ako ngayon ni Noel. Pinagluto ko pa siya ng mga paborito niyang pagkain para mabilis siyang gumaling. Ayaw mo talagang umalis, no? Umalis ka na dito. Kung ayaw mo, nakalad ka rin ka pa namin. Wala nang pakialam pa si Rose kung pinagtitinginan na nga siya ng iba pang mga pasyente dito sa ospital. Hindi siya nagdalawang isip na lumuhod sa harap ng mga bodyguards dahil mas matindi ang pangulilang nararamdaman niya para sa kanyang nobyo kumpara sa kahiyan na matatanggap niya ngayon. Makulit ka talaga, miss. Kung ayaw mo talagang umalis, Wes, mapipilitan na kami. Nakalad ka rin ka pa palabas. Aray, sir, bitawan niyo po ako. Walang ibang nagawa si Rose kung hindi ang paulit-ulit na sumigaw habang kinakaladkad siya ng mga bodyguards papalabas. Napaupo na lamang siya sa labas ng ospital habang humahagulhol. Wala na rin siyang pakialam sa kung anuman ang itsura niya ngayon dahil wala na nga siyang panahon para mag-ayos pa ng sarili. Ang tanging gusto niya lamang ay makita at muling makasama ang kanyang nobyo. Samantala, patuloy naman sa pagpapagaling si Noel sa ospital. Sa hindi kasi inaasahang pangyayari, inabangga ang kanyang kotse habang papauwi siya. Hindi kalaunan ay nabalitaan na nga rin niya na bumisita dito sa ospital ang kanyang nobyang si Rose. Pero hindi nga ito pinapasok. Nalaman kasi ng kanyang ama ang tungkol sa relasyon na namamagitan sa kanilang dalawa. Galit na galit nga ito at tinanggalan pa ng trabaho ang kanyang nobya. Bukod pa doon, marami ang pagbabanta ang ginawa ng kanyang ama tungkol sa pamilya ni Rose na mas lalo nga niyang ikinatakot. Masyadong masakit sa loob niya
Nakalimutan ng lahat ng pangakong binitawan niya sa kanyang nobya. Pero wala nga siyang ibang magawa para ipaglaban ang relasyon na mayroon sila. Noel, kamusta na ang pakiramdam mo? Sa mga panahong nangungulila si Noel, ang babaeng si Laura ang nandyan para sa kanya. Ito nga ang ate ni Ami. Masakit pa rin ang ulo ko. Bumalik na lang sa trabaho. Masungit na sambit nito. Pero sa halip na sumunod sa sinabi niya, hindi nakinig si Laura at naghanda pa nga ito ng pagkain para sa kanya. May mga dala nga rin itong mga bagong damit. Mas lalong nangulila si Noel dahil nakikita niya kay Laura ang kanyang dating nobyang si Rose. Tulad kasi ni Rose, napakamaalaga at napakamapagkumbaba nga rin ito. Huwag kang mag-alala, Noel. Isang linggo ako hindi papasok sa trabaho dahil walang mag-aalaga sa'yo dito. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Hindi ko na kailangan pa ng tulong mo. Humarap sa kanya si Laura na may matinding pag-aalala pa rin sa muka. Noel naman, hindi na ako ibang tao sa'yo. Dahil darating ang araw na ikakasal na rin tayo. Isipin mo na lang, Noel, na itong pagdalo ko sa iyo ang paraan ko para mas makilala pa natin ang isa't isa. Sa mga sandaling ito, hindi maiwasang malungkot ni Noel dahil mukhang hindi na nga rin matatakasan pa ang kapalaran na mayroon siya. Si Rose ang tanging babaeng kasama niya sa mga binubuo niyang plano. Si Rose nga lamang din ang gustong-gusto niyang iharap sa altar, subalit hindi naman niya gusto na masira pa ang buhay ng kanyang nobya dahil sa mga banta ng kanyang daddy habang hindi siya sumunod sa mga ipinag-uutos nito. Alam ko naman na may iba kang babaeng gusto, Noel. Pero hindi rin naman masama kung bibigyan mo ako ng pagkakataon na ipakilala sa iyo ang sarili ko. Kayang-kaya rin kitang alagaan, kagaya ng pag-aalaga na ibinibigay niya sa iyo. Pikit matang pinakikisamahan na lamang ni Noel si Laura. Madalas nga rin itong sinusungitan at hindi pinapansin. Para ito na nga rin mismo ang kusang sumuko sa kanilang kasal. Pero desidido nga talaga si Laura na makuha ang kanyang puso. Hindi nga rin ito marunong magalit. Palaging malawak ang pangunawa niya sa lahat ng bagay. Uy Noel, nga pala, huwag mong kakalimutan na inumin ang mga gamot mo ha. Mahigpit na bilin ng doktor na iwasan mo rin na uminom ng alak dahil mas mayin sa katawan mo. Ingatan mo ang sarili mo, Noel. Alagaan mo yan. Walang sawa na pagpapaalala sa kanya ni Laura. Laura naman, paulit-ulit ko na rin sinasabi sa iyo na kayang-kaya ko ang sarili ko. Gusto ko mapag-isa. Ayoko makipag-usap muna sa kahit na sino. Kaya pwede ba? Iwanan mo muna ako. Naiintindihan ko ang lahat ng mga pinagdadaanan mo, Noel. Kung hindi mo talaga ako nakikita bilang mapapangasawa mo, isipin mo na lamang na nandito ako sa tabi mo bilang isang kaibigan. Hindi lang naman tungkol sa negosyo at usapang pamilya kung bakit kita pinakikisamahan eh. Matalik ang kaibigan ng kapatid kong si Ami. Kaya't gusto ko na ibalik ang lahat ng kabutihang nagawa mo para sa kanya. Noong una, buong akala ni Noel ay nagpapakitang tao lamang si Laura para makuha ang kanyang puso. Pero habang tumatagal, hindi na nga rin niya namamalayan pa na unti-unti na nga rin nahulog ang kanyang loob dito. Araw-araw siya nitong pinagsisilbihan at inaalagaan. Hindi rin siya nito nakakalimutan na paghandaan ng pagkain sa tuwing ginagabi siya ng uwi. Sa pamamagitan ni Laura, unti-unti nang nawawala ang sakit na nararamdaman ni Noel dahil sa pagkakahiwalay nila ni Rose. Kamusta naman ang araw mo? Kamusta ang trabaho mo? Malambing na tanong ni Laura sa kanya.
Natapos ko nang kausapin ang lahat ng mga bagong kliyente sa kumpanya. Wala na rin akong asikasuhin ngayong buwan. Kaya mapagtutuunan na rin natin ng pansin ang kasal natin. Lumungkot ang mukha ni Laura matapos niya itong marinig. Noel, kung wala ka pa talaga nararamdaman para sa akin, hindi kita mamadaliin sa kasal. Hindi ko gustong ikulong ka sa isang pagsasama kung alam ko naman na hindi ka magiging masaya. Hahayaan kitang magdesisyon. Huwag muna nating intindihin ang sinasabi ng mga magulang natin. Halata kay Noel na bigla nga siyang naawa kay Laura. Laura, alam ko rin naman na hindi mo rin ginusto na pumasok sa kasal na ito. Pero bakit maalaga at mabait ka pa rin sa akin? Sa kabila ng katotohanan na hindi naman ikaw ang babaeng gusto ko noon. Ang totoo kasi, Noel, gusto ko rin matulungan si Lolo na mas mapalago ang negosyo niya. Hindi ko siya pwedeng suwayin dahil mataas ang respeto ko para sa kanya. Tsaka alam ko rin naman na kapag naikasal ako sa iyo, nasa mabuting kamay ako. Nasisigurado ko na magiging mabuting asawa ka rin sa akin, Noel. Alam ko mabuti kang tao. Mabuti kang lalaki. Sige, Laura. Kung ganun, ituloy na natin ang kasal. Alam ko rin naman na maaalagaan mo ako ng maayos at ang magiging pamilya natin. Hindi na nga napigilan pa ni Noel na yakapin si Laura. Sa 3 buwan nga nilang pananatili na magkasama sa iisang bubong, mabilis na nahulog ang loob niya dito. Mapagmahal nga rin kasi ito sa pamilya at napakagaling nga rin magluto. Mas inuuna rin ni Laura ang ikabubuti ng pamilya niya kumpara sa sarili niya na labis nga niyang nagustuhan dito. Naging masaya nga talaga ang kanilang pagsasama at biniyayaan nga sila ng kambal na lalaki. Pabor na pabor ang swerte sa kanila sapagkat lahat ng negosyong ipinundar nila ay mabilis nga rin lumago. Nagagawa na nga nila ang lahat ng mga gusto nilang gawin sa buhay. Hanggang sa tumigil na nga rin si Noel sa pagtatrabaho at nanatili na nga lamang sa bahay. Sa paglipas nga kasi ng panahon, ay mas naging matagumpay pa ang kanilang buhay. Si Laura naman ay mas naging abala sa pag-aalaga ng kanyang mga tanim na bulaklak. Subalit, sumasakit na rin ang kanyang likod kapag matagal na kumikilos. Kaya nagpahanap na nga rin siya ng kasambahay na maaaring pumalit sa kanya. Doon niya nakilala ang dalagang si Isabela. Kaagad niyang humanga si Laura sa dalagang si Isabela sapagkat napakasipag at napakabait nga nito. At dahil wala ngang babaeng anak itong si Laura, napalapit nga talaga ang loob niya sa dalaga. Iha, masyado bang maaga para magbanat ka ng buto ha? Ano bang trabaho ng mga magulang mo? Tanong ni Laura sa dalaga habang kumakain silang dalawa. Sa totoo lang po kasi, ma'am, hindi ko na po nakilala ang totoo ko pong ama. Si mama naman po, isa po siyang labandera. Maayos naman po ang buhay namin noon. Kaso lang po, nasaid na po ang lahat ng ipon namin dahil sa pagpapagamot ng pangalawa ko pong ama. Nakamamatay lang din po noong 1 taon. Nabaon din po kami sa utang. Kaya tinutulungan ko na po si mama na magtrabaho. Naawa nga talaga si Laura sa kwento ng bago nilang kasambahay. Pero wala ka bang plano na bumalik sa pag-aaral? Meron naman po. Pero sa ngayon po, mas gusto ko po nang makapag-ipon kami ni mama para makakain po kami ng 3 beses sa isang araw. Iha, huwag mong mamasamain sana ang tanong kong ito ha. Nabanggit mo kasi na hindi mo na nakilala pa ang totoo mong ama. Kung bibigyan ka ba ng isang pagkakataon, gusto mo ba siyang makita?
Malawak ng ngumiti ang dalaga. Opo naman ma'am. Gusto ko po siyang makita. Dahil marami po akong gustong itanong sa kanya. Gusto ko po siyang makilala. Naantig nga talaga ang puso ni Laura sa kwento ng dalaga. Habang nagkukwentuhan sila, dumating ang kanyang asawa na mayroong dalang pasalubong. Isang buwan nga rin kasi itong hindi umuwi sa mansyon dahil nagbakasyon nga ito kasama ang kanilang panganay na lalaki. Mabilis na lumapit si Noel sa kanila at natulala na nga lamang ito noong makita niya ang dalaga. O mahal, nandito ka na pala. Ang dami mo namang dalang pasalubong. Kaagad siyang niyakap at hinalikan ni Laura. Pero hindi pa rin mawala sa kanyang tingin ang dalagang katabi nito. Sa napakahabang panahong nagdaan, bumalik sa isipan ni Noel ang muka ng kanyang unang naging nobya. Kamukhang kamukha nga kasi ni Rose ang dalaga na sa harapan niya ngayon. Wala ring pinagkaiba ang paraan nila ng paghinti. Pakiramdam ni Noel ay bigla siyang bumalik sa nakaraan kung saan mayroon pa nga silang komunikasyon ng kanyang dating nobya. Magandang araw po sir. Ikaw po pala si Sir Noel. Madalas po kayo may kwento sa akin ni Ma'am Laura dahil napakabuti niyo raw pong asawa. Napakaswerte niyo po sa isa't isa dahil pareho po kayong mabait at mapagmahal. Ikaw pala ang bago namin kasambahay, iha. Maraming salamat din sa pag-aasikaso mo sa asawa ko, ha? Kumain ka na ba? Ang mabuti pa, sumabay ka na sa amin. Sabay-sabay tayong kumain. Dahil wala nga rin silang anak na babae, naging mabuti nga talaga ang pakikitungo ng mag-asawa kay Isabela. Napamahal na nga rin ito sa kanila dahil ubod nga sila ng bait. Isabela, nga pala, bakit hindi mo tanggapin ang alok namin sa iyo ni Ma'am Laura mo na dadalhin ka namin sa isang mamahalin na eskwelahan? Kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral, nasisigurado ko, makakuha ka ng magandang trabaho sa hinaharap. Magkakaroon ka ng mas magandang kinabukasan. Alok ni Noel sa dalaga habang nagdidilig nga ito ng mga halaman. Naku sir, hindi na po. Napakalaki na nga po ng pinapasweldo niyo sa akin buwan-buwan eh. Kahit malaki na rin naman po ang naiipon ko. Bukod pa po doon, inaalagaan niyo rin po ako dito sa mansyon at pinapakain ng mga mamahalin at masasarap na pagkain. Sobra-sobra na po talaga ang tulong niyo sa isang kasambahay na tulad ko. Nakangiting sagot ni Isabela. Napakabait mo kasing bata. Kaya tama lang talaga na marami kang pagpapalang natatanggap ngayon. Sigurado ako, tuwang-tuwa sa iyo mga magulang mo dahil napalaki ka nila na masipag at mayroong galang. Napakabait mong bata. Tama po kayo sir. Palagi po akong pinagmamalaki ni mama sa mga kumare niya. Kahit nga po ang mga tao sa amin, tuwang-tuwa din po sa akin. Kanino pa po ba ako magmamana ng kasipagan kung hindi kay mama lang din? Napatawa silang pareho sa munting kwentuhan. Habang tumatagal si Isabela sa mansyon, mas lalong tumitindi ang kakaibang koneksyong nararamdaman ni Noel sa kanya. Kaya naman noong isang beses, nang humigit isang linggong hindi pumasok sa trabaho ang dalaga, mas tumindi nga rin ang pag-aalala ni Noel para sa dalaga. Nakakaawa naman ng dalagang yun. Masyado siya nagpakabasa sa ulan noong isang linggo. Kaya sigurado, nagkasakit na siya. Sasama ako sa iyo ngayon para bisitahin siya. Sampit ni Laura habang nakahawak sa sumasakit nitong likod. Hindi na kailangan mahal. Baka ikaw naman ang magkasakit kapag bumiyahe ka pa ng malayo. Ako na ang bahala magdala ng prutas kay Isabela. Dito ko na lamang sa bahay para makapagpahinga ka. Sagot naman ni Noel. Sige mahal, ikamusta mo na lamang ako sa kanya ha? At dalhin mo na rin itong mga bagong damit na binili ko para sa kanya. Sana lamang talaga gumaling na siya
para makabalik na siya dito sa mansyon. Namimiss ko na rin si Isabela. Napakabuti pa naman niyang bata. Matapos nga nilang maihanda ang lahat ng mga pasalubong para kay Isabela, umalis na nga si Noel para bisitahin ito. Mahigit 1 oras ang biyahe niya bago nga siya makarating papasok sa may isang eskinita. Maputik at masikip ang daanan, kaya't inilalayan nga siya ng mga bodyguards niya papasok dito. Matapos ang 1 minutong lakarin, tumambad sa kanya ang isang napakaliit na bahay. Bigla siya nakaramdam ng awa para sa dalaga dahil napakaliit lamang pala talaga ng bahay ng mga ito. Walang pag-aalinlangan siyang kumatok sa pinto at nagulat na lamang siya nang pagbuksan nga siya ng isang pamilyar na babae. Pareho silang napatulala habang nakatingin sa isa't isa. Masyadong mapaglaro ang tadhana dahil hindi nga niya inaasahan na sa ganitong pagkakataon muli niyang makikita ang kanyang dating nobya. Walang iba kung hindi si Rose. Bagamat wala nga itong ayos at pawis na pawis, siguradong sigurado nga siya na si Rose na nga ang nasa harapan niya ngayon. Anong ginagawa mo dito? Kalmado pero naluluhang tanong ni Rose. Bagamat naguguluhan, sumagot pa nga rin si Noel. Gusto ko lamang bisitahin si Isabela. Nabalitaan ko kasi na may sakit siya. Kaya nagdala ako ng maraming pagkain at mga bagong damit para sa kanya. Halika, pumasok ka sa loob. Pasensya ka na kung mainit at napakaliit ang bahay namin. Ngumiti sa kanya si Rose. Nabunutan naman ng tinig si Noel dahil sa mabuting pakikitungo sa kanya ng kanyang dating nobya. Buong akala niya kasi ay pagtatabuyan siya nito dahil masyadong masakit ang kanilang nakaraan. Natutulog pa si Rose dahil kakainom lamang niya ng gamot. Mukhang mamayang gabi pa siya magigising. Bigla namang nalungkot dito si Noel. Ganun ba? Nag-aalala kami mag-asawa para sa kanya. Sabihin mo na lamang kay Isabela na dumaan ako dito. Madalas sa aking ikwento ni Isabela na mayroong mabait na mag-asawa na inaalagaan at pinapakain siya sa trabaho. Pero hindi ko naman inaasahan na ikaw pala yun, Noel. Maraming salamat dahil napakabuti mo rin sa anak ko. Ngumiti si Noel pero hindi pa rin maalis sa kanya ang katanungan na madalas bumabagabag sa kanyang isipan. Rose, sa totoo lang, sa tuwing nakikita ko si Isabela, naaalala kita dahil kahit saan tingnan, magkamukha kayo. Napalapit na rin ang loob ko sa kanya dahil sa kakaibang koneksyon na nararamdaman ko sa tuwing maglapit kaming dalawa. Nabanggit niya rin sa akin na hindi na rin niya nakilala ang totoong tatay niya. Hindi ako sigurado, pero gusto ko magbaka sakali, Rose. May gusto ka bang sabihin sa akin? Sunod-sunod na pumatak ang mga luha ni Rose dahil hindi niya inakala na darating ang espesyal na pagkakataong ito. Napakahabang panahon na nga niyang bitbit ang isang mabigat na sikreto. Tadhana na nga rin mismo ang kusang naglapit sa mag-ama. Kaya't sa pagkakataong ito, hindi na nga siya magiging magsarili pa para ipagkait ang isang magandang buhay na dapat noon pa lamang inaranasan na nga ng kanyang anak. Sige, Noel. Sasabihin ko na
Anak mo si Isabela, Noel. Pasensya ka na kung hindi ko agad sinabi sa'yo noon. Natatakot lang din ako eh. Takot na takot ako. Umagulhol na sagot ni Rose. Sunod-sunod na luha na nga rin ang pumatak sa mga mata ni Noel. Nasasaktan din siya dahil ngayon lamang niya nalaman ang tungkol sa anak niyang babae. Hindi niya akalain na mayroon pala silang anak noon ni Rose. Sa kabila ng lahat ng mga masasakit na pangyayari sa pagitan natin, Rose, Karapatan ko pa rin na malaman ang tungkol sa anak ko. Bakit ngayon mo lamang sinabi? mas lalong lumungkot ang mga mata ni Rose dahil nanumbalik sa kanyang isipan ang lahat ng sakit at paghihirap na kanyang naranasan noon. Naging duwag kasi ako, Noel. Lumapit ako at nagmakaawa sa daddy mo noon na huwag kang ilayo sa akin. Pero katulad ng ginawa ng mga bodyguards niya, ipinagtabuhin niya rin ako at pinagbantaan na huwag na magpakita sa'yo. Kung inamin ko sa kanya noon na buntis ako, natakot din ako para sa anak ko, para sa anak natin. Ayokong maranasan niya ang pakiramdam na ipagtabo yan at kauwaan. Kaya kahit hirap na hirap ako, pinalaki ko pa rin si Isabela sa paraang alam ko at kaya ko. Mahigpit na hinawakan ni Noel ang kamay ni Rose. Humihingi ako ng kapatawaran kung hindi ko tinupad ang lahat ng mga pangako na sinabi ko sa iyo noon. Masakit din para sa akin ang lahat ng mga nangyari noon. Sinubukan kong kalimutan at aaminin ko, naging madali para sa akin ang lahat ng iyon sa tulong ni Laura. Napakabuti niyang asawa, Rose. Naging masaya ako sa buhay ko. Pero mas naging masaya ako ngayon dahil nalaman ko na may isa pa akong anak, na anak ko si Isabela. Gusto kong ibigay ang magandang buhay na hindi naranasan ng anak natin noon. Gusto kong bumawi, Rose. Kaya sana, bigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi ko gustong maranasan ng anak natin na magtrabaho at maghirap. Gusto ko siyang bigyan ng magandang buhay. Gusto kong bumawi sa anak natin. Matagal ko na ring pangarap na mabigyan ng magandang buhay si Isabela, Noel. Kaya hindi ko ipagkakait sa iyo ang buhay ng anak natin. Naging masaya rin naman ako kahit hirap kami sa buhay. Pero aminin ko, mas magiging masaya ako kung makita ko na matutupad ng anak ko ang lahat ng mga pangarap niya sa pamamagitan ng mga tulong mo. Huwag kang mag-alala, Rose. Mahal na mahal ko ang anak natin. Kahit aalagaan ko rin siya. Katulad ng pag-aalaga na ibinigay mo. Mapalaki lamang siya ng mabuting bata. Pareho nilang tinitigan ang natutulog nilang anak. Masayang-masaya ngayon si Rose sapagkat sa loob ng napakahabang panahon, nawala na nga rin ang isang mabigat na tinik sa kanyang puso. Naramdaman niya ang totoong pagmamahal ni Noel para sa kanya noon. Kahit na marami nga sila naging problema, kaya't nasisiguro nga rin niya na masigit ang ibibigay nitong pagmamahal para sa kanilang anak. Halo-halong emosyon naman
ang nararamdaman ni Noel. Pero mas nangibabaw nga dito ang matinding tuwa sapagkat nagsisigurado nga niya na mas magiging malapit ang loob niya sa nawalay niyang anak. Noong maging maayos na nga ang pakiramdam ni Isabela, doon na nga nila inamin kay Isabela ang isang malaking katotohanan. Nang malaman na nga ito ni Isabela, inamin nga rin niya na wala itong kahit anong uri ng sama ng loob para kay Noel. Buong puso niyang tinanggap ang totoo niyang ama. Inamin na nga rin ni Noel kay Laura kung sino nga ba si Isabela sa kanyang buhay. Masayang-masaya nga rin si Laura para sa kanila. Sa katunayan, naging matalik pa nga magkaibigan sila Rose at Laura. Nagtutulungan nga sila para gabayan si Isabela sa mga gusto nga nitong marating sa buhay. Papa, marami pong salamat sa tulong niyo sa amin ni Mama. Pangarap ko po talaga na makabalik ulit sa pag-aaral. Huwag ka pong mag-alala. Darating po ang panahon na makakapagtapos po ako para masukulian ko po ang lahat ng kabutihan nyo. Salamat po sa inyo ni Tita Laura. Nakangiting sambit ni Isabela. Walang anuman anak. Ako ang dapat na magpasalamat sa inyo ng nanay mo. Dahil sa kabila ng mga pagkukulang ko, nagawa nyo pa rin akong tanggapin at pabalikin sa buhay nyo. Hindi niyo ako hinadlangan para makilala mo bilang ama mo. Salamat din sa inyo. Sa pagkakataong yun, tila wala na nga ring mahihiling pa si Noel sa kanyang buhay. Labis siya nagpapasalamat dahil binayaan nga siya ng mabubuti at mapagmahal na mga anak na siyang inspirasyon niya sa araw-araw. Sa kabilang banda, si Rose naman ay nakaramdam ng kakaibang kapayapaan. Ang bigat na kanyang dinadala sa kanyang dibdib ay tuloy na nga rin nawala at napalitan ito ng kasiyahan sapagkat unti-unti na nga rin tutupad ng kanyang anak ang kanyang mga pangarap. Masayang-masaya nga rin ngayon si Isabela dahil nakilala na nga niya ang kanyang tunay na ama. Nagkaroon pa siya ng 2 nanay at masaya nga rin siya tinanggap ng kanyang mga kapatid sa kanyang tatay. Hindi niya akalain na sa kanyang pagiging kasambahay at ang napakabuti niyang amo sa mansyon, ito pala ang kanyang tunay na ama. At dito mabubuo ang kanyang tunay na pagkatao. Ang pagkapatawad nila Rose at Noel sa isa't isa ay nagsilbing susi sa isang bagong simula. Hindi man madali ang kanilang pinagdaanan, ang kanilang pagtanggap at pagmamahal para sa kanilang nag-iisang anak na si Isabela ang nagbigay daan upang makamit nga nila ang masayang buhay na kanilang tinatamasa ngayon. Ang mga sugat sa nakaraan nila ay naging aral at ang bawat araw ay isang patunay na sa kabila ng mga pagsubok, ang pagmamahal at pagpapatawad ay lagi mananaig. Ginawa nga talaga ni Noel ang lahat ng kanyang makakaya para makabawi sa kanyang anak. Hindi nga rin nagtagal ay nakapagtapos na nga ito ng pag-aaral. At sa gabay ng kanyang tatay, nagkaroon nga talaga siya ng magandang karera sa buhay. Nagkaroon nga si Isabela ng kanyang sariling negosyo at ginawa rin ni Noel ang lahat para maging matagumpay ito. Sa paglipas ng ilang taon, nakilala na nga rin si Isabela bilang isang tanyag at napakagaling na businesswoman. Kailanman din ay hindi siya ikinahiya ni Noel. Palagi nitong pinagsisigawan na anak niya si Isabela. Halos maiyak nga rin si Rose sa sobrang tuwa habang pinapanood at nakikita niya ang kanyang anak dahil naabot na nga nito ang lahat ng kanyang mga pangarap sa buhay. Mayroon mang hindi maganda nangyari sa kanyang buhay noon, masayang-masaya pa rin siya dahil ang importante ay maganda na nga ang nangyari ngayon. Dito na nga po nagtatapos ang kwento nila Noel at Rose. Sa kwentong ito ay pinapaalam, may mga pagkakataon talaga na nagkakaroon tayo ng mga maling desisyon sa buhay. Pero hindi ibig sabihin nito
magiging pagkakamali na rin ang buong buhay natin. Ituwid natin ito kung magkakaroon man tayo ng pagkakataon. Huwag niyo pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.